ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig ay sugal. Mayroong nananalo at mayroong natatalo. Pero siguraduhin natin na hindi udyok ng kapusukan at pagiging desperado ang bawat taya na gagawin natin. Ikaw, kabarangay, sumugal ka na ba sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, sa loob ng ilang taon kong pamamalagi sa mundong ito, ang akala ko ay kilala ko na ang aking sarili. Pero totoo rin pala ang kasabihan na nagbabago ang nararamdaman ng tao at hindi yon isang kasalanan. Yan kasi ang eksaktong pinagdaanan ko. Kaya nagawa ko ang isang desisyon na naghatid sa akin sa kasalukuyang estado ng buhay ko na siyang gusto ko namang ibahagi sa inyo. Sumulat ako sa Barangay Love Stories upang magsilbing aral sa iba ang aking kwento. Ako nga po pala si Charlie, 35 years old, taga Caloocan at dating OFW sa Taiwan. Sa ngayon ay meron akong tindahan at bigasan na nagsisilbing aking hanap buhay. 10 taon din ako sa abroad bago ako nag-decide na bumalik sa Pilipinas taong 2023 dahil gusto ko nang bumuo ng sariling pamilya. Pero pinagtawanan lang ako ng aking mga kamag-anak at ilang malalapit na kaibigan dahil kilala nila akong bakla. Out loud and proud, Papa Dudut. Bakit hindi mo ko pinagtatawanan kagaya nila? Sinong nila? Yung iba kong friends and relatives. Grabe sila. Nung sinabi ko na plano ko mag-asawa ng babae at magkaanak, tawang-tawa nakita ko pa mga ngalangala. Sarap sungal-ngali ng mga pes. Hindi ko gagawin yun, no? Pero di mo rin sila masisisi kasi matatawa talaga sila dahil bakla ka. Tapos biglang gusto mo mag-asawa at magkaanak. Baka yung magkaanak, pwede pa. Pero yung mag-asawa ng babae, medyo kakaiba. Bakit? Meron din naman akong ano ah. Oo, alam kong meron ka nun. Kaya makakabuntis pa rin ako. Andun na tayo. Pero sigurado ka na ba? Oo naman. Bakit hindi? Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi basta-basta yung pag-aasawa ha. May kasabihan nga yung mga matatanda na hindi raw to parang kaning isusubo na iluluwa kapag napaso. Saka sure ka na ba na gusto mong talikuran yung pagiging bakla? Pag nagkaasawa ka na kasi ng babae, dapat sa kanya ka lang nakatingin at wala ka ng karapatan na magkagusto sa iba. Lalo na sa mga gwapo at machong lalaki. Ganun ba yun? Siyempre kailangan loyal ka lang sa asawa mo, no? Kaya nga tinatanong kita kung sigurado ka ba na gusto mo talagang magkaasawa ng babae. Kasi kung anak lang ang habol mo, ibang usapan na yun. Alam ko naman yun. At thank you sa concern mo pero oo yung sagot ko. Pinag-isipan ko na to na maraming beses. At bago ako umuwi rito sa Pinas, nakapag-decide na akong talikuran ng pagiging bakla ko. Gusto ko na magbalik loob at magpakalalaki. Okay, pero baka mahirapan ka pa rin humanap ng babae na magiging asawa mo. Kasi iba-iba naman ang gusto ng tao. Yun nga eh. Paano ko ba sisimulan? Saan ako magsisimula kung sakali? Makipagkilala ka. Kaibiganin mo, ganun. Ipakita mo na seryoso ka sa intensyon mo dun sa babae. Lalo na kung gustong-gusto mo na siya. Be patient din kasi kaming mga babae medyo matagal mag-decide. Pinag-iisipan pa kasi namin kung bibigyan namin ng chance yung manliligaw namin o hindi. Okay. Noted sa mga sinabi mo. Pero ang pinaka-importante sabihin mo sa kanya yung past mo. Para dun pa lang, alam mo na kung matatanggap ka niya o hindi. Pag matanggap ka niya,
Mas malaki ang chance mo na malaman kung compatible kayo. Acceptance is the key. Tama nga naman. Salamat, Beshi. Ikaw lang talaga yung napagsabihan ko ng plano kong to. Nakakatuwa nga kasi hindi mo ko pinagtawanan. Sabi ko nga, hindi ko gagawin yun lalo na wala namang dahilan. Nakakabigla lang kasi nga akala ko bakla ka na forever. Pero darating din pala yung araw na gugustuhin mong magbago para bumuo ng sarili mong pamilya. Masaya naman ako sa pagiging bakla pero tingin ko mas magiging masaya ako pag nagkaanak ako at nagkaasawa. Saka hindi ako fan ng gender reassignment umeme na yan dahil gusto ko na nga magpakalalaki. Sayang naman tong ano ko kung hindi ko magagamit in a natural way. Grabe, nakakapanibago ka. Anong nakakapanibago, Besh? Last usap kasi natin baklang-bakla ka pa. Tapos ngayon nagpapakalalaki ka na. Change for the better, ika nga. Pero thank you talaga ha. Malaking bagay yung suporta mo at hindi panghusga. Hindi naman ako judge para humusga. Saka maliit na bagay lang yun kumpara sa pagiging mag-BFF natin for the longest time. Kaya wala yun. Suportado kita sa gusto mong gawin sa buhay mo basta hindi yun masama. Papa Dudut, bukod tangi na ang BFF kong si Anaya ang nakaintindi sa pagbabagong gusto kong gawin sa buhay ko. Bagaman alam ng karamihan kung gaano ako kabakla ay sinuportahan niya pa rin ako para makahanap ng babaeng mamahalin. At nangako ako kay Anaya at sa sarili ko na sa oras na dumating na nga ang babaeng yon, sa buhay ko ay mamahalin ko siya ng gusto at todo-todo. Ewan, siguro'y bigla ko na lamang din talagang na-realize na gusto ko palang maging tatay at bumuo ng pamilya. Kaya nga, sinunod ko lahat ng suggestion ni Anaya kung paano ako makakakilala ng babaeng mamahalin ko. Desidido na akong magpakalalaki para lamang matupad ang mga pangarap kong magkaanak. Pero hindi pala yon madali at aaminin kong nakaka-stress at nakakapagod din. Oh, tapos? Nag-meet kayo? Oo, kaya lang na-realize ko na hindi ko pala siya gusto. Bakit naman? Mas malaki pa katawan kaysa sa akin eh. Baka mabugbog naman ako nun at mabalian ng leeg pag nag-away kami. Hoy, hindi naman siguro. Anong hindi siguro? Ramdam na ramdam ko yung pagiging dominante niya nung magkasama na kami. Bigla tuloy ako lumambot na ewan. Hindi ko mapanindigan pagiging lalaki. Nakakatakot si Ates. Kung tingin mo, di kayo okay, baka di nga talaga. Mahirap naman kung ipipilit natin, di ba? Tama. Okay lang yan. Hanap na lang uli ng iba. Yun nga yung ginawa ko tapos may nakausap kagad ako sa Facebook. Ay wow, ang bilis! Siyempre. Tapos, ano nangyari? Kamusta pag-uusap nyo? Okay naman. Nagja-jive kami tapos feeling ko na-fall na ako kaya lang. Pagkalipas na 1 linggo, inutangan na ako. Ay, kaloka yan! Partida, hindi pa kami nagkikita. Pinautang mo ba? Oo, kasi marupok ako. Ayun lang. Nagbayad naman ba? Yun nga, hindi pa. Pero nangako naman na babayaran kaya lang nangutang ulit sa akin. Ayun, binlock ko na. Ayoko nang ganun na akala mo may patagong pera. Kahit naman ako, ayoko ng ganyan. Di ba? Grabe, hindi pala madaling makipagkilala at makahanap ng matinong babae online. Mukhang lahat may sapak sa utak. Aray ko naman. O bakit? Tinamaan ka no? Kunti, pero iba naman ako sa kanila. Ay oo. Siyempre ibang-iba ka talaga sa mga babae na kadate ko no? Sige nga, paano ako naiba sa kanila? Dali. Teka lang, titigan muna kita para masagot ko ng on point yung tanong mo. Game na ha? Eme lang yun. Wag mo na sagutin. Saka wag mo na nga akong titigan, naiilang ako eh. Ay grabe naman siya sa naiilang. Hindi ka naman siguro matutunaw sa titig ko no? Hindi nga, pero wag na. Joke lang din kita. Okay, fine. Pero ano pa bang gagawin ko para makakilala ng mapapangasawang babae? Sinunod ko naman yung mga payo mo sa akin kaso wala pa rin eh. Diba, sabi ko rin, be patient. Sabi mo nga. Yun muna gawin mo tapos ituloy mo yung pakikipagkilala. Saka wag lagi online. Pwede ka rin mag-join ng community ng mga hilig mong gawin.
Halimbawa, running, walking, cooking, and baking. Poetry, mountain climbing. Kahit nga pag-jump rope may group na sa Facebook eh. Makipagkaibigan ka dun. Malay mo dun mo mahanap yung babaeng para sa'yo. Alam mo, tama ka. Lagi naman akong tama. Ay wow, confident yan? Sarili ko nga lang kakampi ko most of the time tapos aawain ko pa. Hindi ko naman sinabing awayin mo sarili mo ah. Eme lang. Ay nako, puro ka eme. At ikaw naman parang di na mabiro. Huwag mo masyadong seryosohin mga trip ko. Paano kung gusto ka tang seryosohin? Ha? Wala. Sabi ko maganda ka pala. Ay, ba't ngayon mo lang nalaman yan? FYI, matagal na akong maganda. Alam ko naman yun. Pero noon kasi syempre mas maganda ako sa'yo. Baklang to? Sinong bakla? Walang bakla rito ha. Lalaki na ito. Oo nga pala, di ka na nga pala bakla. Sorry naman. Eme lang din. Buti pa, order na lang tayo ng drinks. Treat ko. Iyan ang gusto ko sa'yo, galante. Papa Dudut, habang nagsasalita si Anaya at kino-comfort niya ako ay bigla na lamang akong natulala habang nakatitig sa kanya. And for some reason ay napangiti ako kasi nakita ko na meron pala siyang dimple sa pisngi. Nagulat na nga lang ako noong tapikin niya at gisingin sa pagde-daydreaming ko. Ewan ko ba? Pero gandang-ganda ako sa BFF ko ng araw na yon. Sa kabila ng lahat ay alam kong imposible na magkagustuhan kami kasi in a relationship na si Anaya. At malamang ay na-appreciate ko lang yung concern, sincerity at dedication niya na makahanap ako ng babaeng makakamatch. At kung papala rin ay magugustuhan at mapapangasawa na rin. Alam ko na suntok sa buwan ang gusto kong mangyari. Pero naniniwala ako kay Anaya na magtatagumpay pa rin kami. Napasabi na lamang ako ng mabuti na lamang at naging BFF ko siya. Dahil napaka-optimistic niyang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagkamali ako. Noong inakala kong hindi ako magkakagusto kay Anaya dahil nakita ko na lamang ang sarili ko na hindi na interesado sa paghahanap at pakikipagkilala sa ibang babae dahil sa kanya. Mas gusto ko na lamang na siya ang kausapin at kinikilig ako sa tuwing lumalabas kami para magkita at mag-update ng mga ganap namin sa buhay. Posible pala yun, no? Yung ma-inlove ka sa best friend mo. Pero uulitin ko na hindi na pwede dahil in a relationship na si Anaya sa boyfriend niya for 5 years. Nakilala ko na rin naman yung lalaki na yon once sa video call kasi nasa Taiwan pa ako noong naging sila. Okay naman yung guy, gwapo, mistiso pero hindi katiwa-tiwala ang mukha. Hindi naman sa panghuhusga. Pero napatunayan kong tama ang kutob ko nang nagkwento sa akin si Anaya na ilang beses na raw siya nitong niloko at ang syunga na naman ng BFF ko dahil ilang beses na rin po itong pinatawad. At nung araw nga na yon na muli kaming magkita at napakwento na naman si Anaya ng problema niya. Thank you talaga, Beshi. Pinuntahan mo ako rito sa apartment ko. Wala yun, no? Pero sure ka bang wala rito yung boyfriend mo? Kasi kung nagtatago siya dito sa bahay nyo, lumabas-labas na siya para mapangahan ko. Sumusobra na siya sa ginagawa niya sa'yo, ha? Wala talaga siya rito kahit halughugin mo pa yung buong apartment namin. Nasaan ang ungas na yon? May team building sila sa Tanay for 2 days. Pero di ako sure kung totoo yung sinasabi niya. Malay ko ba baka gawa-gawa lang niya yun kasi gusto niya lang makasama yung babae niya. At pinayagan mo naman? Oo. Boba ka pala eh. Anong magagawa ko? Maayos naman yung paalam niya. Maayos nga pero hindi mo alam kung nagsasabi siya ng totoo.
Ganun na nga. Kung ako sa'yo, nagsakit-sakitan ako para hindi na siya umalis. Ayoko namang gawin yun, no? So, mas gusto mo na patuloy saktan niya sarili mo at magpakatanga sa lalaking yon? Anong magagawa ko mahal ko? Saka kasalanan ko naman kasi masyado akong pakialamera eh. Sinilip ko kasi yung phone niya, ayun. Nabasa ko pa tuloy yung recent convo nila ng babae niya sa messenger. Tapos wala ka man lang ginawa. Wala. Hinayaan ko lang sila. Ay, boba ka nga talaga. Ayoko na kasing mag-away kami uli ng boyfriend ko nang dahil lang doon. Huling away namin, kamuntik na niya akong hiwalayan kaya nadala na ako. Kung ako sa'yo, matagal na ako nakipaghiwalay sa kanya. Buti sana kung hindi ito yung unang beses na niloko ka niya. Baka maintindihan ko pa siya at pinatawad ko siya. Day, hindi dapat nakaregister sa Anli ang pagpapatawad. Magising ka nga sa kabubuhan mo sa lalaking yun. Ay, ewan ko. Di ko rin maintindihan sarili ko. Parang tanggap ko naman na hindi yung sitwasyon namin. At alam ko kung paano ako makakaalis pero di ko ginagawa. Siguro kasi natatakot ako na baka di na ako makahanap ng kagaya niya. Ang tagal na rin namin eh. Mas matakot ka kung makahanap ka pa ng kagaya niyang manluloko at manipulative. Saka, aanin mo yung tagal ng relasyon niyo kung puro sakit naman ang ulo yung binibigay niya sa'yo. No wonder napapanot ka na sa stress. Seryoso? Napapanot na ako? Joke lang pero malapit na. Alam mo na nga broken hearted na yung tao pero gino-joke time mo pa ako. Sorry na. Pero ano ba magagawa ko ginusto mo naman yan. Dapat nga sa mga oras na to hiwalay na kayo eh. Pero hindi pa rin eh. Hindi ko kasi talaga kayang makipaghiwalay. Mahal na mahal ko eh. Masyado ka lang nabubulagan. Mabuti pa mag-inuman na lang tayo. Wala akong alak dito. Ako nang bahala, bibili ako sa labas. May malapit na convenience store dyan, di ba? Oo, meron. Samahan mo na rin ang mga sitsirya at saka shawarma. Gutom na ako, baka mabilis ako malasing. Ako nang bahala. Inom tayo para mailabas mo lahat-lahat ng sama ng loob mo. Para kahit paano gumaan yung pakiramdam mo. Yun na lang maitutulong ko sa'yo saka syempre yung presence ko. Basta, andito lang ako. Iyakan mo, kwentuhan mo, paglabasan mo na sama ng loob. Thank you talaga, Beshi. Hulog ka ng kisame. Che! Papadudot bukal naman sa puso ko noong i-comfort ko si Anaya. At totoo rin ang galit ko para sa boyfriend niya. Pero loyal sa cheater niyang karelasyon ng kaibigan ko. Kaya masarap din siyang tuktukan sa ulo. Sa kabila ng lahat alam kong hindi na muna tungkol sa akin ng lahat dahil kailangan ako ni Anaya para samahan siyang umiyak at magmukmok. Doon ko na siya niyayang mag-inom para lalo niyang mailabas ang kanyang nararamdaman. Pero habang lalo kaming tinatamaan ng alak ay mayroon akong naiisip gawin. Bagay na maituturing kong hidden agenda. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nalasing si Anaya at doon ko nakita ang kaharutan niya kapag merong alak sa kanyang sistema. Panay dikit niya sa akin kaya tinalaban ako at bigla na lamang lalong uminit ang aking katawan. Hindi nagtagal ay hinalikan ko si Anaya at laking gulat ko na hindi siya pumalag. Tapos ay lumalim ang mga halik na yon. Doon na may nangyari sa amin ng BFF ko, Papa Dudut. Kinabukasan, nag-decide kaming kalimutan na lamang ang lahat dahil malinaw pa sa sikat ng araw na nagtaksil siya sa boyfriend niyang manluloko. Kahit na anong paliwanag ko kay Anaya na ayos lamang yon dahil cheater naman ang boyfriend niya, ay pinagdiinan pa rin niya sa akin na ayaw niyang tumula dito. Aaminin kong nakaramdam ako ng konsensya sa ginawa namin pero hindi naman ako nagsisisi dahil mahal ko na rin naman si Anaya. Pero wala na akong nagawa noong humingi siya ng space para makapag-isip-isip. Hinayaan ko na lamang siya at pinagpatuloy ko ang pakikipagkilala sa ibang mga babae. Pero makalipas lang ang 3 linggo ay tinawagan ako ni Anaya
at pinapunta niya ako sa apartment niya, Papa Dudut. O Beshi, long time no see. Bakit dito mo ko pinapunta sa apartment mo? Pwede naman tayo magkita sa labas. Treat ko pa. Sorry, pero di ko yata kaya makipagkita sa'yo sa labas. Para sa akin, pinakaligtas tong apartment namin. Pinakaligtas? Ay, seryoso mo naman masyado. Nasa labas ba boyfriend mo? Hindi, nasa trabaho. Okay. Charlie, hindi ko na kasi alam yung gagawin. 2 araw ko na rin iniisip kung dapat mo bang malaman pero may karapatan ka pa rin namang malaman. Ano ba yun? Medyo kinakabahan naman ako sa'yo eh. Buntis ako. Ha? Sabi ko buntis ako. Nabuntis mo ako. Talaga? OMG! Magkakabibi na tayo! Magiging tatay na ako! Oo, pero mukha ikaw lang ang masaya. Nakikita mo ba mukha ko ngayon? Biyaya yan kaya maging masaya ka. Paano ako magiging masaya? Pinagtaksilan ko yung boyfriend ko. Sa'yo pa na BFF ko tapos ngayon magkaka-baby na tayo. Sige nga, sabihin mo paano ako magsasaya? Kalmahan mo lang. Paano ako kakalma? Nagbunga na yung nangyari sa atin. Alam mo kasalanan mo to eh. Ha? Paano naging kasalanan ko? Kasi inalikan mo ako. Sinamantala mo yung kalasingan ko para may mangyari sa atin. Akala mo ba hindi ko napagtagpi-tagpi yung plano mo? Sinadya mong malasing ako kasi gusto mo akong buntisin para magkaanak ka na. Sobra ka naman mambintang. Bakit? Hindi ba totoo? Besh! O, kita mo na. Sinasabi ko na tama yung kutob ko. Pero ikaw din naman nagbigay ng motibo sa akin nun eh. Masyado ka marot. Panayandikit mo sa akin kaya paano hindi ako madadala, hindi ba? Sumabay na lang din ako kaya nangyari yun. Saka kung talagang ayaw mo, dapat tong hinalikan pa lang kita pumalag ka na. Kaso hindi. Hinayaan mo lang din na may mangyari sa atin. Kumalma ka nga. Magkakababy na tayo kaya tanggapin mo na lang. Malamang hindi ko matatanggap tong batang to. Saka paano ko sasabihin sa boyfriend ko na buntis ako pero hindi siya yung ama? Gusto mo ako na magsabi. Sira na ba ulo mo? Baka pag nalaman niya, tugulpihin ka niya. Subukan niya papupulis ko siya. Saka siya pa to may karapatang magalit eh. Siya nga tong una ng loko sa inyo. Anong sinabi mo? Sabi ko manloloko yung boyfriend mo. Matagal ka na niyan niloloko. Ikaw lang nagpapakatanga na manatili sa relasyon nyo. Lagi mo na lang sinasabing mahal mo siya. Pero ito ang mahiwagang tanong. Mahal ka ba niya? Sa nakikita ko kasi hindi. Ikaw lang yung nagpapauto sa kanya sa totoo lang. Oo, alam ko na nagpapauto lang ako. Alam ko na lahat yan. Di mo na kailangang isampal sa mukha ko. Pero choice ko pa rin naman na hindi siya hiwalayan kahit na paulit-ulit niya akong niloloko. Tawagin mo na akong boba o kung ano pang gusto mong itawag pero wala akong balak makipaghiwalay sa kanya. O anong plano mo ngayon sa anak natin? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Siguro nga may kasalanan ako pero andyan na yan eh. Nakabuo na tayo. At alam mo na gustong gusto kong magkaanak, hindi ba? Oo. Pero hindi ko naman nakalain ako yung mabubuntis mo. Magkaibigan tayo, Charlie. Bakit ako pa? Bakit mo ako tinalo? Alam mo namang may boyfriend na ako at kahit na gaano pa siya kamanloloko, ayokong ibalik sa kanya yung ginagawa niya sa akin. Hindi ko na alam gagawin ko. Masisiraan na ako ng ulo. Papa Dudut, yung sandaling sinabi ni Anaya na buntis siya. At ako ang ama ay para bang gustong pumalapak ng 2 kong tenga. Pero base sa itsura niya na hindi masaya ay agad na bumagsak ang mga balikat ko. Hindi kasi yon ang reaksyon na gusto kong makita sa kanya. Pero ano magagawa ko kung hindi nga niya ginustong may mangyari sa amin at ang masahol pa raw ay nagbunga yon ng bata. Masakit din palang makita na may namumuong galit sa iyo ang kaibigan mong tinuring na mahalaga sa buhay mo.
Yun kasi ang eksaktong pinaramdam sa akin ni Anaya at sa magiging anak namin ng mga panahong yon. Papa Dudut, alam ko na kasalanan ko rin naman dahil sinamantala ko ang kanyang kahinaan. Pero desperado na akong magkaanak at gusto ko na siya ang magiging nanay. Minsan, may mga bagay talaga tayong magagawa ng dahil sa kapusukan. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinabi ko kay Anaya ang feelings ko at sinabi niyang hindi niya raw ako magugustuhan ng higit pa sa isang kaibigan. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang sagot niya sa akin kahit na may hinanakit ako sa kanya dahil mas mahal niya pa rin ang manloloko niyang boyfriend. Para sa akin ay hindi nila deserve ang isa't isa kaya nga hindi ako sumuko na iparamdam kay Anaya ang pagmamahal ko kahit sinabihan na niya akong tama na. Sinuyo ko si Anaya ng husto at kinonsensya noong pumasok sa isipan niya na ipalaglag ang magiging anak namin. Siyempre, nandun na yung bata tapos posible pang mawala sa akin. Buti na lang at nadala si Anaya sa mga pakiusap ko kaya ginawa niya ang tama. Pinanindigan niya ang pagdadalang tao sa magiging anak namin at doon na siya nagdesisyong makipaghiwalay sa kanyang karelasyon. Ang saya-saya ko ng mga panahong yon. At pinangako ko sa kanya na aalagaan ko sila at hindi ko sila pababayaan ang magiging anak namin. Fast forward, pinanganak na ni Anaya ang aming baby girl at sobrang saya ko dahil sa wakas ay ganap na akong tatay. Pero pansin kong hindi lubusang maligaya si Anaya ng mga panahong yon. Nag-decide na akong tumira kami sa isang bubong at marami sa mga kamag-anak ko at malalapit naming kaibigan ang nagulat sa biglang liko na mga pangyayari sa buhay namin. Pero masaya naman sila para sa amin lalo na nang dumating na nga ang aming anak, Papa Dudut. Uy, Anaya! Ano ba yon? Mamaya kabagin to kasi napasukan na ng maraming hangin sa tiyan. Kanina pa yata umiyak yung baby natin pero hindi mo lang mabuhat. Anong kanina pa? Kargahin ko nga muna si Kakaiyak lang baby yan, para no? tumahan. Wala ka kasi rito kaya makapambintang ka, wagas. Wala ako rito kasi nandun ako sa kusina at busy ako sa pagluluto ng hapunan natin. Saka hindi naman sobrang laki nitong bahay natin para hindi ko marinig pag umiyak si baby. Kaya hindi ako nang bibintang para sa kaalaman mo. Oh, edi sana kanina ka pa pumunta rito para patahanin yung anak mo kung kanino mo pa naririnig na umiiyak. Ganun lang yung kasimple. Pinapakomplikado mo. Pinakikiramdaman ko pa kasi kung may gagawin ka. Pero wala eh. Inuuna mo pa yung… Teka, ano ba yung ginagawa mo? Nagmo-mobile games ka ba? Oo, paki mo ba? Nakasilent naman ah. Last time di ba sinita mo na ako na masyadong maingay? Naiistorbo yung tulog ng batang yan? Bakit ba ganyan ka magsalita? Ano na naman bang mali sa pagsasalita ko? Lahat na lang sinisita mo eh. Paano hindi ko sisitahin lumalabas na wala kang pagmamahal sa anak natin? Baka nakakalimutan mo na anak mo rin tong batang to. Sa'yo siya nang galing. Hindi ko nakakalimutan yun, no? Paano ko makakalimutan hanggang ngayon sariwa pa rin yung hiwa ko sa tiyan ng dahil sa batang yan? Nakakadiri kung alam mo lang. Anong nakakadiri pinagsasabi mo dyan? Nakakadiri yung sugat ko sa tiyan. Tapos ang sakit-sakit pa pag nagkikikilos ako ng husto kaya paano ko mamahalin yung anak mo? Sa tuwing nakikita ko yan, naalala ko lang lahat. Naalala ko kung paano mo ako pinagsamantalahan noon kaya nagkahiwalay kami ng boyfriend ko. Lahat yun bumabalik pag nakikita ko yung anak mo. Kaya hindi ko siya kayang mahalin katulad ng gusto mong mangyari. Kung galit ka pa rin, sa akin na lang. Huwag naman sana sa anak natin na wala namang kasalanan. Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin makamove on? Mahal na mahal mo talaga yung ex mo, no? Oo! At wala ka ng pake! Meron akong pake. Kasi kami ng anak mo ang kasama mo ngayon. Bakit ba hindi mo na lang tanggapin yung buhay natin? Na tayo na yung magkasama. Na meron tayong anak at sariling pamilya. Saka nangako ko sa'yo na hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Hindi pa ba sapat yun para mahalin mo ako kahit konti?
Sinubukan ko naman. Pero hindi ko talaga kaya, lalo pag nakikita kita, naalala ko na pinlano mo lahat to. Sinadya mo! Kung bakit naman kasi sa dinami-dami ng babae, ako pa talaga yung ginawan mo ng ganon. Magkaibigan tayo, di ba? Dapat inisip mo man lang yon kung hindi mo naisip yung mararamdaman ko. Kaya nga pinagsisisihan ko na at sinusubukan kong bumawi sa'yo at sa anak natin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Patutunayan ko sa'yo na karapat-dapat ako kesa dyan sa ex mo manloloko. Ewan ko, pero hindi talaga kita kayang mahalin. Sana talaga hindi na lang ako nagpadala sa konsensya ko noon. Sana pinalaglag ko na lang yung anak natin para di ko na kailangan makipaghiwalay sa boyfriend ko at makisama sa'yo. Kasalanan mo talaga lahat kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Papa Dudut, nasaktan ako ng husto sa mga sinabi ni Anaya at hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na magalit sa kanya. Pagkatapos kasi ng mga ginawa at pinakita ko ay ganon lang ang isusukli niya. Para sa akin ay mas masama pa rin ang dati niyang boyfriend na paulit-ulit siyang niloko kesa sa nagawa kong pananamantala sa kahinaan niya noon. Kaya wala siyang karapatan na ikumpara ako sa lalaking yon, sana'y bumawi naman ako sa kanya. Hirap lang dahil hindi niya na-appreciate ang mga effort na ibinibigay ko. Sa kabila ng lahat ay patuloy kong sinuyo si Anaya upang mapamahal siya sa akin, pero natatabunan ng responsibilidad ko bilang tatay ang atensyon na dapat ay ibinibigay ko para sa kanya. Hindi niyo ako masisisi at ayaw naman niya kasing asikasuhin ang anak namin. Napansin ko na lamang na malamig ang pakikitungo niya sa baby namin simula nang pinanganak niya ito. Pero pinalagpas ko lamang yon hanggang sa sumapit ang first birthday ng anak namin. Kaya lang ilaking gulat ko nang nakita ko ang ex-boyfriend niya sa mga bisita. Yun pala, in-invite siya ni Anaya, Papa Dudut. Mag-usap tayo dito. Charlie! Bitiwan mo nga ako! Bakit nandito yung manlolokong ex-boyfriend mo? Tinatanong ba yan? Eh di inimbitahan ko siya? Bakit ginawa mo yun birthday to ng anak natin? Wala naman kasi kung kaibigan o kakilala na pwedeng imbitahin kundi siya lang. Saka sabi mo ayos lang din naman na mag-imbita ako, di ba? Kaya bakit ka nagagalit dyan? Magagalit talaga ako kasi hindi ko naman akalain na sa dinami-dami ng tao sa mundo, yung hayop na yan pa talaga ang pinaapak mo sa bahay ko. Huwag mo nga siyang tawaging hayop. May pangalan yung tao. At mas hayop ka pa sa kanya para sabihin ko sa'yo. Kung inimbitahan mo siya, ibig sabihin, may komunikasyon kayo ulit? Huwag ka magpipipipihan dyan. Sabihin mo sa akin yung totoo at huwag mo akong gawing tanga. Oo! Meron na nga uli kaming komunikasyon pero ano naman sa'yo ngayon? Sira na ba ulo mo? Tayo na yung magkarelasyon ngayon. Tapos nakikipag-usap ka pa dyan sa ex mo? Sandali nga. Ano uli yung sinabi mo? Magkarelasyon tayo? Oo! Baka nakakalimutan mo may anak tayo at nakatira tayo sa iisang bubong. Pero wala tayong relasyon! Hindi nga tayo nagtatabi sa kama eh. Saka ikaw lang naman yung nagdesisyon na magsama tayo. Ikaw lang din yung may gusto na maging isang buong pamilya tayo kasama yung anak mo. Alam mo, napaka-unfair mo kasi ikaw na lang palagi yung nagdedesisyon sa lahat ng bagay. Ano pa bang problema mo? Matino naman ako. Hindi ko naman kayo pinababayaan ng anak natin. Binibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo sa abot na makakaya ko. Ando na tayo pero pakiramdam ko para akong ibon na nakakulong sa hawla. At habang tumatagal, hindi na ako nagiging masaya. Sa bagay, hindi na pala ako naging masaya uli simula nang mabuntis mo ako at pinanganak ko yung anak mo. Hindi mo na ba talaga kami kayang mahalin ng bata? Ilang beses ko nang sinagot yan, di ba? Hindi nga! Hindi! At hindi pa rin nagbabago yung sagot ko. Kahit kaunti lang. Kahit subukan mo lang. Baka naman pwede. Sinubukan ko na nga, paulit-ulit ka eh. Pero wala talaga. Mahirap bang tanggapin yon? Mahirap bang tanggapin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay makukuha mo lahat ng gusto mo? Kasi kung oo, di ko na siguro problema yon. Anaya naman. Huwag ka naman magsalita ng ganyan oh. Nasasaktan ako. Nasasaktan din naman ako eh.
Okay naman tayo eh. Maayos ang pagkakaibigan natin. Masaya tayo sa kung ano lang yung relasyon na meron tayo noon. Pero bakit kinailangan mo yung sirain? Bakit kailangan mo akong sirain? Ano ba kasalanan na nagawa ko sa'yo? Sinuportahan ko lang naman yung kagustuhan mong magkaanak, di ba? Pero hindi ko sinabi na gamitin mo yung katawan ko para matupad yung gusto mong mangyari. Hindi ko rin sinabi na mahalin mo ako kasi sinabi ko na sa'yo noon na wala akong nararamdaman para sa'yo kundi pagkakaibigan lang. Pero mapilit ka kaya lalo lang ako nagtanim ng samaan ng loob sa'yo. Ngayon pagod na ako. Alam ko na kung wala akong gagawin, habang buhay kong pagsisisihan na nakisama ako sa iyo at sa anak natin kahit na hindi talaga ako masaya. Ayoko na! Gusto ko nang maging malaya sa inyong dalawa! Papa Dudut, sobrang sakit marinig ng mga sinabi ni Anaya sa totoo lang. Para yung kutsilyo na tumusok sa puso ko ng libu-libong ulit. At wala na lang akong nagawa kundi ang umiyak ng mga panahong yon. Pinatapos lang namin ang birthday party ng baby namin at saka nag-alsa balutan si Anaya. Sinabi niya sa akin na ayaw na niyang tumira kasama sa amin ang anak niya. Noong tinanong ko kung saan siya pupunta ay hindi niya sinagot. Pero malakas ang kutob ko na sasama na siya sa ex-boyfriend niya. Kaya kahit masakit at masama ang loob ko ay hinayaan ko na siya. Papa Dudut, pagod na po akong ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Anaya. Gayong ilang beses niya na ring sinabi na hindi niya ako kayang mahalin. At sapat na sigurong pinatunayan ko sa kanya na kaya ko siyang isalba laban sa manloloko niyang ex-boyfriend. Pero sa huli ay mas pinili niya pa rin ito. Ang lungkot-lungkot ko ng mga panahong yon pero alam ko na bunga lamang din yon ng kapusukan ko. Hindi lang pagkakaibigan namin ni Anaya ang nawala kundi pati na rin si Anaya na mahal ko. Sa kasalukuyan ay magkasama kami ng anak ko na namumuhay. At kahit na challenging ang maging tatay at nanay ay masasabi ko na masaya at kontento po ako sa buhay. Palagi ko pa rin naiisip si Anaya pero ayoko na lamang ilugmok ang sarili ko at umasa na isang araw ay magbabalik pa siya para sa amin ang anak niya. Dalangin ko na lamang kung saan siya naroroon ay nasa maayos siyang kalagayan at sa wakas ay naranasan na ulit niyang maging masaya. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral ng ating mga kabarangay. Lalo na yung mga mapupusok dyan sa pag-ibig. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Charlie. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.